Magandang araw muli mga bata. Ako ang iyong guro sa ikalawang baitang, Ma'am Raquel Arpon. Ang asignatura natin ngayong araw na ito ay Mother Tongue. Meron tayong dalawang paksang pag-aaralan. Una, tambalang salita. So ano nga ba ang tambalang salita? At pangalawa, pagkilala sa mga tanyag na tao, lugar at pangyayari. So unahin natin ang tambalang salita. Ano ba ang tambalang salita? Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makabubuo ng tambalang salita at magagamit ito sa sariling pangungusap. So bilang panimula, ay sa gawain pagkatuto bilang isa, basahin at unawain ang mga salita sa hanay A at sa mga salita sa hanay B. Ano ang napapansin mo? So basahin natin ang salita sa hanay A. Bahag, balat, boses, hari, sibuyas, palaka. Okay, sa halay B, bahaghari, balat sibuyas, boses palaka. Okay, ano napapansin mo sa dalawang hanay ng salita? Sa unang hanay, siya ay salita na magkakahiwalay. Sa hanay B, pinagsama yung magkatapat na salita. Kagaya nito, bahag at saka hari. Pagdating sa hanay B, ginawa siyang isang salita, bahaghari. Okay. Sumunod, balat, tapos sibuyas. Ginawa siyang isang salita, balat sibuyas. Ang sumunod, boses at saka palaka. Sa hanay B, ginawa siyang boses palaka. So, ano kaya ang kaugnayan nito sa ating pag-aaralan? Na tambalang salita. So, yan. Ang tambalang salita ay nabubuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng dalawang magkaibang salita upang makabuo ng bagong kahulugan. Halimbawa, agaw pansin. Kahulugan nito, madaling makakuha ng pansin. So, agaw, sa salita yon. Diba? Yung kinuha mo yung isang bagay na walang paalam, so inaagaw mo yon. And then, pansin, ikaw ay binibigyan o pinagtutuunan ng tingin. So, pag pinagsama mo yung salitang agaw na may ibang kahulugan at yung pansin na may ibang kahulugan, magiging isang salita siya, agaw-pansin, na ang kahulugan ay madaling makakuha ng pansin. Okay? Akyat bahay, akyat. So, ikaw ay umakyat sa puno, umakyat sa hagdan. Okay? Bahay, isang salita rin yun. Pag pinagsama mo yung dalawang salita, makakabuo ka ng isang kahulugan o isang kahulugan lang ng salita. Akyat bahay, ibig sabihin, magnanakaw, mang-uumit sa bahay ng iba. Okay? So, pinagsama ang dalawang salita na nagkaroon ng isang kahulugan. Pangalawa, anak, and then pawis. Alam natin yung pawis, yung lumalabas na tubig sa ating katawan. Yung anak, okay, pag pinagsama natin silang dalawa, anak, pawis, isang salita na lang yon. Na ang kahulugan, anak ng isang maralita o anak ng isang mahirap. Okay, so ang tawag doon sa dalawang salita na pinag-isa mo at nagkaroon ng ibang kahulugan, ayon ay tambalang salita. Okay, dito sa gawain pagkatuto bilang dalawa, piliin sa kahon ang tamang salita upang makabuo ka ng tambalang salita. Isulat ang letra sa sagutang papel. So, ito yung kahon. Yan. Dito sa kahon, letter A, tengang. B, balat. C, kahoy. D, lakad. Itambal mo siya dito sa mga guhit. Isulat mo dito yung letra ng tamang sagot. Blank sibuyas, punong blank, pagong, and then blank kawali. So, ito yung kawali. Ha? Tanggalin natin yung A. Okay, handa ka na ba? Tingnan natin ang iyong naging kasagutan kung gusto. So, ano kaya ang katambal ng sibuyas? Yan, balat sibuyas. Next, punong kahoy, letter C.
lakad, pagong. Letter E. Tengang kawali. Letter A. Okay, so ito, sa pamamagitan nito, nagkaroon to ng bagong kahulugan. Ang balat sibuyas, punong kahoy, lakad pagong, mabagal kang lumakad, and then, tengang kawali. Ibig sabihin, hindi, kahit naririnig mo, hindi mo pinapansin, para kang walang naririnig. Sa gawain pagkatuto bilang 3, magtanong sa iyong mga kasama sa bahay ng iba pang tambalang salita at mga kahulugan nito. Isulat mo ito sa iyong sagutang papel. Okay? So yan, magtatanong ka lamang ng mga iba pang tambalang salita sa mga kasama mo sa bahay. At least ay 5 tambalang salita ay sulat mo sa iyong sagutang. Sa gawain pagkatuto bilang 4 naman, gumawa ka ng flashcard ng mga tambalang natutunan sa aralin. Gawin itong masining, maaaring hingin ang tulong ng miyembro ng pamilya sa paggawa nito. Okay? So, magsulat ka kahit na 5 hanggang 10 tambalang salita, isulat mo sa papel o kahit flashcard. Pwede kang gumamit ng karton para matigas, no? O kaya ay matigas na papel. Pwede doon mo sulat, pwede mo lagyan ng mga decoration para ito maging masining. Okay na sa iyo kung paano mo ito gawin. Okay. Ngayon naman ay punta tayo sa pangalawa natin topic, ang pagkilala sa tanyag na tao, lugar at pangyayari. Pagkatapos ng bahaging ito, inaasahang mailalarawan mo ang ilang tanyag na tao, lugar at pangyayaring hindi malilimutan. Sa gawain pagkatuto bilang 1, basahin ang tula at kilalanin ang mga sikat na taong mababanggit sa tula. O handa ka na bang makinig sa tula? Okay, sabayan niyo ako mga bata. Si Dr. Jose Rizal ang pambansang bayani ng bansa. Siya ay matalino at huwaran sa mga bata. Binaril siya sa Bagong Bayan para sa inang bayan. Si Senador Manny Pacquiao ang pambansang kamao. Mahusay siyang boksingero. Tumutulong siya sa mga mahirap. Kaya maraming tao ang natupad ang mga pangarap. Si Lea Salonga ay kinilalang Miss Saigon. Magaling siyang mga awit, sikat siya buong bansa at maging sa buong. Okay, so kilalanin natin kung sino ang mga kilalang tao na nabanggit dito sa tula. Gawin ito sa pagkatuto bilang 2. Alamin kung paano inilarawan ng mga sikat na tao sa binasang tula. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Si Dr. Jose Rizal. So, ano daw ang masasabi kay Dr. Jose Rizal? Paano mo ilalarawan si Dr. Jose Rizal ayon sa ating tulang binasa? Ikalawa, Senador Manny Pacquiao. At ikatlo, si Lea Salonga. Okay, tingnan natin mga bata kung ang iyong inilagay na kasagutan ay kaparehas ng ating sagot. Si Dr. Jose Rizal ayon sa tula ay pambansang bayani ng bansa. Siya ay matalino at huwaran sa mga bata. Okay, so binaril siya sa Bagong Bayan para sa inang bayan. At sino naman si Manny Pacquiao? Ang pambansang kamao, mahusay siyang boksingero at tumutulong siya sa mga mahihirap. At si Lea Salonga ang kinilalang Miss Saigon, magaling siyang mga awit at sikat siya buong bansa at maging sa buong mundo. So yan. Sa gawain pagkatuto bilang 3, gumawa ka ng T-chart. Isulat sa chart ang mga kilala o tanyag na tao sa inyong lugar. Ilagay ang mga sikat na lugar sa inyong bayan. Okay, ito yung halimbawa, ito yung T-chart mo. Dito sa una, isulat mo yung kilalang tanyag na tao sa inyong lugar. Sino ba ang kalimitan mga tanyag na tao sa ating lugar? Diba, mga
opisyal ng mga barangay, di ba? O sino pa? Isulat mo dyan. And then, ano yung mga kilalang lugar sa inyong bayan? Ano ba yung mga pinupuntahan na turista sa inyong bayan, dinarayo? So, yun ang mga kilalang lugar. So, isulat mo dito. Okay? Kung ikaw ay magiging isang sikat o tanyag na tao, sino ang tutularan mo at bakit? So, ilarawan din ang lugar na pinapangarap mong puntahan. So, sa iyong sagutang papel, isulat mo kung sino ang gusto mong tularan na tanyag, no? Tao. Tapos, iyon namang ilarawan ang lugar na pinapangarap mong puntahan na hindi mo pa napupuntahan at gustong-gusto mong mapuntahan. Okay. So, yan. So, mga bata, muli ay inyo nalaman kung ano ang kahulugan ng tambalang salita at kung sino-sino ang mga tanyag na tao na kilala mo sa sa inyong lugar at sa ating bansa. So muli ako'y magpapaalam mga bata at magkita-kita tayo muli sa ating susunod na asignatura. So paalam mga bata.